Kakausap natin. Nasa kabilang linya na po natin mga kasama ang chairperson ng Pambansang Lakas ng Kilusang Mamalakayan ng Pilipinas o Pamalakaya, si Sir Fernando Hicap. Good morning po. Good morning po sir, si Xander po ito at si Angel. Hi, magandang umaga, Thunder and Jill, no? Sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po. Opo, udang ho, sa lahat yun hong reclamation sa Pasay, alam niyo ho ba kung ano na po yung status po nun and ano ho ba yung itatayo roon? Actually, mixed use yun eh. Pero ang pinakano dyan, business District din. district itatayo dyan. Tapos, siyempre, yung ecotourism. Tapos, sugalan. Yun naman yung target dyan, Thunder eh. Yung pagtatayo ng mga malls, pagtatayo ng mga hotel and restaurant, recreation, tulad ng sugal, no? Kapalit ng kabuhayan at pagkasira ng ating pangisdaan. Nabanggit mo na yan, Sir Fernando. Gaano na po ba kalaki ang nabawa sa mga huli na mga mangingisda simula pa noong nagkaroon po tayo ng reclamation? Dito sa Manila Bay, may tala talaga yung 80%. Nung magsimula yung dredging and reclamation, no, dyan sa Manila Bay noong 2021, after nung COVID, no? Nagsimula yan. Kasi in-approve yung franchise ng San Miguel Airport dyan sa Manila, din sa yung 2,500 hectares na reclamation, 2019 eh. Kaya 2020 nagsisimula na sila kapanahonan, no? Ng COVID-19 habang bawal lumabas ng mamayan. Kaya nga kami, no, hindi man lang kami nakapag-rehistro, no, napagtutol dahil tayo ng quarantine eh. Opo, At lockdown. naka-lockdown, minadali ng Kongreso at Senado to approve ng franchise, no? Mula noon, halos 80%, no? Kasi yung sinira dyan, yung ginawang una na ginamit dyan na materialis para ipagtambak, yung San Nicolas Shoal. Yung San Nicolas Shoal, ito yung coral reefs ng Manila Bay na natitira na lang na ipinagmalaki noong 2019 ng administrasyon ni Duterte, noong kanilang ipagmalaki yung Manila Bay Rehabilitation Program. Sabi nila, after one year, ay nagbabalik na, no? Nakaka-recover na yung corals. Actually, yung corals dyan ay mga mayaman pa at magaganda pa, no? Pero yun yung winasak. Talagang kubos na yun ngayon. Dati-rati, mga 2 hanggang 1 dipa lang ang lalim dyan. Ngayon, nasa 15 hanggang 20. Dipa na yung lalim at wala na yung corals, no? Ito yung inubos at pinagtambak dyan. At yung pinagtambakan niya ay mga seagrasses, breeding ground, at saka yung mangroves area, no? Kaya yung epekto niya ay 2. Una, yung salaot, yung coral reef, tapos yung pinagtambakan naman ay yung mga breeding ground, no, ng ating mga isda. Kaya halos 80% talaga yung may tala ng pagkawala o kakulangan o pagbaba ng huli ng ating mga mangingisda sa Manila Bay. Opo, yung 80% kung i-compute ho natin yun sa arawang kita, magkano ho kaya? Ay malaki yun, no, Sander. Sabihin na lang natin, pinaka-minimum at minimum na kita ng mga mangingisda, 700, no? Per day. Sa isang araw. Per day. Isang mangingisda yun. More than 100,000 mangingisda yan eh. Yung naka-aas din sa Manila Bay. Kasi mula yan dito, 3 region kasi nakasaklaw ng Manila Bay, di ba? Yung Southern Tagalog, National Capital Region, and Central Luzon. Kaya 100,000 na mga mangingisda yung apektado dyan. At hindi lang mga mangingisda yung direktang apektado, pati yung kabuhayan nilang nakaugnay din doon. Halimbawa, yung mga nagtitina pa, yung tuyo, no? Yung sa ano rin po, yung sa may talaba. Yung mga... Yes, talaba. Yung mga nasa gilid-gilid lang po ng imus, tsaka bacoor. Oo, tama po yun, no? Nawalan din ng kita, no? Ng trabaho. Kung meron ba, napakababa na nung kita kasi konti na lang yung isda na dumadating doon sa mga maliliit na export niyan o mga bagsakan ng kanilang huli. At ang isa pang pinakamalaking apektado dyan, talaga totally, yung nabutas, yung taungan. Talagang was out yun, no? Dinimulis ng local government para lang umano doon sa reclamation, yung 650 hectares na nabutas sa Coastal Reclamation Project, Wisdom Project ng San Miguel Corporation.
Kasi ito yung kalsada na mag-uugnay doon sa airport, no? Sa New Manila Airport ng San Miguel Corporation. Opo. Sir, sorry, balikan ko lamang po. Binanggit po ninyo kanina 700 ang isang, yung kumbaga average na kita ng isang magsasaka, 700 pesos. So kung 80% na wala sa kita niya, minus 560. Ang matitira na lang ho sa kanya per day, 140 pesos. Yes, tama yun. Grabe. Grabe kumbaga Ganun na lang. paano makakasurvive yung kanyang pamilya sa ganito kaliit na kikitain ng ating mga mangingisda? Talaga magsasurvive. Kaya ang nangyayari dyan, pupunta ka doon sa malayo. Ang dati-rati dito lang tayo sila nangingisda. Di ba? Yung mga taga-Nabutas, mga 2 litro lang ng gasolina yung gamit nila. Doon na sila sa pangisdaan eh. Oo. And dito sa Cavite, ganun din. Walayo na. Yung mga taga-Nabutas, pumupunta na ng bahagi ng Zambales, sa may bahagi ng Mindoro. Ganun din yung ibang mga bayan dyan. Kaya ang lalayo na. Kaya malaki yung gastos, no, doon sa kanilang gasolina. At yung kita nila, truly, hindi rin tumataas kasi marami rin mangingisda doon. Nakakompetensya nila sa pangingisda, no? Kaya maliit talaga. At ang nangyayari, kung dati-rati, lalawat sila ng hapon, pinamadaling araw, uuwi. Ngayon, hindi na nila nagagawa. Inaabot na sila ng 1 linggo, 2 linggo, para mag-ipon ng kanilang huli para hindi sila malugi doon sa gastos sa gasolina. Oo, mahal pa naman ang gasolina ngayon, sir, ano? Pero meron ba kayong datos Yes, mula po sa pamalakayan na hindi na pumalaot? Kumbaga nag-iba na ng trabaho yung ating mga mangingisda dahil nga po sa liit ng kanilang kinikita. May report sa amin, no, nung pataasan, di ba, yung bira sa Iran, yung tumaas halos triple yung presyo ng gasolina. Halos 50% ng maliliit na mga isda hindi na kaya talamang isda kasi lugi na sila. Lalo na dito sa Nabutas. Pero hindi naman ibig sabihin na permanenteng hindi na sila gustong mangisda o nangisda eh. Parang Gusto nila racket. mangisda kasi Racket. okay. Maghahanap ng racket. Ang isang problema, ang kaya lang naman ng mga mangisda, di ba, construction. Yes. Kasi ang problema, hindi namang ganun kadali, di ba? Pag maghanap ka ng construction, automatic, ngayon, makakakuha ka. May mga linggo, no? Kaya yung iba dyan, nagbabasura, hindi ko naman pinipersonal, no? Yung ating mga kababayan na tumutulong para ayusin yung basura natin at yun yung pangunahing source ng kabuhayan nila. Pero ganun na kababa, no? Yung, kumbaga sana, para mag-survive. Nangangalakal po. Nangangalakal, oo. Opo. Sir, yung Navotas reclamation, para saan yun? Actually, ang itatayo dyan, ganun din, no? Business industry, mga malls, recreation, facilities, tapos meron naman daw, para sa settlement. Pero ang problema doon, ang makakakuha lang doon yung may trabaho, no? Kasi Yung may magbabayad. kita, kasi may kakayanan para magbayad. Yung mga mangisda, sa ngayon pa lang, na wala ng kita at wala ng kabuhayang regular dahil nga winasak yung kanilang mga taongan, check na hindi na sila makakakuha doon. Kaya yung more than 1,000 family na umaasa dyan sa taongan sa Nabutas, mapapasama yan doon sa mga homeless, no? Na ating pagdami ng homeless nating mga kababayan, walang sariling bahay na tirahan. Opo. Nabanggit nyo rin po kanina magtatayo po ng parang expressway from Navotas to yung new international airport sa Bulacan? Oo, maliban kasi dyan sa New International Airport sa Bulacan, may plano ang DPWS dyan na maggawa ng highway from Manila going to Bataan. Yung labas, no? Yung pinaka-front ng Manila International Airport ay tatayo, ay gagawing highway from Manila going to Bataan. Bataan. Oo. Bakit ho sa fishport? Alam naman hong fishport iyon. Yes, ibig sabihin hindi na priority talaga eh. Yung fishport natin, yung Nabutas, di ba, kilala natin at talagang national fisheries capital, no? Ang fisheries capital ng Nabutas, halos hindi na rin ngayon, no? Kasi doon nga sa pagkasira ng mga pangisdaan natin in primary, yung Manila Bay. Kaya talagang unti-unti nang mawawala yan at magiging central business niyan at saka recreation facilities ng mga tugalan.
no, yung ating Manila Bay. So nagpapatuloy, no, yung planong reclamation. Kasi yung kabuuang reclamation sa Manila Bay, hindi ako nagkakamila, merong 22, yung mismo sa PRA, no? 22 reclamation project na meron lang issued na environmental compliance certificate. So, hindi pa kasama dito yung 2,500 hektaryang yung Manila International Airport kasi hindi sila kinoconsider na reclamation. Ang tawag nila dito para maiwasan yung mga requirements sa mga reclamation ay land development. Island development. Land development. Paano mo ba masasabing land development yan? Idagat yan, tinambakan mo. Correct. So reclamation pa rin siya. Reclamation pa rin. Yes, reclamation pa rin. Opo. Pero Mga maniobra yan, Sander and Jill, yung ganong mga kategorya ng mga proyekto para lang ikutan yung mga requirements doon sa reclamation project. Hindi na nila kailangan makumuha pa ng environmental compliance certificate kasi land development lang yan eh. Pero di ba ho, sir, ang reclamation ay kumbaga po legal naman. Dumaan naman sa batas at pinayagan ng gobyerno. O may permit from the government. Yes, tama yun. No? Merong legal dahil merong batas na pumapayag. No? Yun nga yung aming punto. Bakit natin pinapayagan at kinikilalang legal na isa, una, yung reclamation ay talagang irreversible yung impact niya, no? Pag tinambakan mo na yan, hindi na natin yan may babalik sa dati, permanent na yan. Tapos yung epekto niyan ay hindi lang doon sa tinatambakan, pati yung pinagkukunan. Saan mo man kunin yung source na pantambak mo dyan sa dagat mayas, seabed dredging o pag-quarrying sa mga bundok, ay pagsira doon sa ating kalikasan. Pero ang primary, ang nakakagalit dito para sa amin, binabaliwala, no? Yung pangunahan sa nagkukunan namin ng kabuhayan para lang payagan itong mga reclamation. At ang masama doon, ang sabi ng gobyerno, mismo ng PRA, no? Pasensya na po kayo kasi ito ay bahagi na ng urban development. Inabot na po kayo, kaya pasensya na po kayo kung apektado yun yung kabuhayan. Yung parang ganon, na kapag para sa mayayaman ay okay lang, mabilis, at dapat kilalanin, pero yung mga mahihirap ay isang tabi, wala kayong saysay. Parang ganun yung kanilang pagtingin. Opo. Pero maliban po dito sa PRA na binabanggit niyo, Sir Fernando, meron pa po ba kayong ahensya ng pamahalaan na pinagdulungan na iyong hinaing? Kasi nga naman, syempre, ang kabuhayan niyo po ang nakasalalay po dito. Yes, maliban sa PRA, no? Sa DENR, kasi yung DENR naman yung primary sa environment, di ba? Na ay siya ng gobyerno na dapat nangangalaga at nagtitiyak ng ating kalikasan ay napapangalagaan niya. Ang problema, wala rin meeting yung DENR, no? Ang mas napakapangyarihan ngayon sa mga reclamation yung local government at saka yung PRA. Kapag in-approve ng PRA at in-approve ng local government, ay approve ng national government, automatic, tuloy na yung reclamation. Ano man yung maging epekto o totally destruction doon sa ating kalikasan at doon sa kabuhayan. Actually, meron ng community assessment yung nilabas, di ba, yung impact ng reclamation. Nasabi, talagang malaki yung epekto niyan doon sa kabuhayan, pagkasira ng kalikasan, at saka yung pagbaha yan sa palibot ng mga bayan ng Manila Bay. Pero ito nagpapatuloy pa rin. At sa amin yung pagtingin dito sa at saka Injil, kaya pinagpapatuloy ito sa kabila na lumulubog na yung mga komunidad yan, no? Sa Malabon, Nabotas, going to Bulacan, to Bataan, no? Dahil dito rin dumatalo yung, di ba, yung proyektong flood control. Kaya nagagamit yung reclamation para magkaroon ng baha, para magkaroon ng proyekto, para magkaroon ng ghost project at magkaroon ng flood control corruption, no? Kaya ang mga politiko at mga ahensya ng gobyerno. Kaya sabuatan to, Sander, no? Na Angel ng kapitalista, mga malaking kapitalista tulad ng San Miguel Corporation at ng local government at mga tiwaling opisyal ng ating gobyerno, lalo na yung ahensya, no? At mga congressman at senador. Palagay po ba ninyo, ano ho yung mga pangamba? Kayo ho ba'y nangangamba dito sa reclamation na ito na lalo pa magpapalala nitong mga trahedya natin, lalo po panahon ng habagat, tapos sinabayan pa ng El Nino?
Yes, so magpapalala ako lot. Kasi una, siyempre yung supply ng food security. Ito yung immediate na dapat tingnan natin eh. Kung ngayon nga, mayroong nga naitala na 40,000 metric tonelada taon-taon yung pag-decline ng production natin. O sa mga mangisda niyan, halos 80% ng huli namin yung nawala na rin. Kasi from 60% ng 1980, yung ambag namin ngayon nasa 23% na lang eh. Kaya kami yung malaking tinamaan yan, yung talagang pagbagsak ng kita namin dahil dito sa mga reclamation. Kasi yung reclamation kasi, pinabago mo yung katangian ng isang pangisdaan eh. Nawawala yung breeding ground, nawawala yung mabababaw na bahagi na dapat ito yung mga tirahan at para hindi maubos yung mga maliliit na isda ng malalaking isda, yung mabababaw na bahagi. Naging malalim na yan eh. Kaya ito yung malaking dahilan kung bakit patuloy na pagkasira o pagbaba ng produksyon ng ating pangisdaan. Kaya nakakabahala dito yung food security natin. Lalong-lalo na ngayon, yung government natin, hindi talaga priority yung pangalaga ng ating pangisdaan, kundi mas inaasa pa sa importation. Halimbawa ngayon, dahil 50% ng mga mangisda yung dinagpalaot dahil sa napakataas ng gasolina, dahil sa gira ng aggression ng US doon sa Iran, at ang solusyon ng gobyerno, ng Department of Agriculture, ay mag-import. At ang planong i-import ngayon ay 2,500 metric tonelada at hindi pala umabot ng 3,050,000 metric tonelada. Yung ganon, yung solusyon, imbis na dito natin sa lokal, i-develop yung pangailangan nating pagkain o supply ng pagkain ng mamayang Pilipino, inaasa sa abroad, sa importation. Kaya ito yung makakabahala doon. Tapos siyempre, kung dahil sa klima yan, yung tanong mo kanina, Sander, pag may dito sa kalamidad, nakakabahala yun. May mga paalala na yung ating mga scientista dyan, lalong-lalo na sa mga reclaimed area. Pag nagkaroon ng lindol dyan, magkakaroon ng liquefaction niya dahil dyan ay tambak lang, maaari magumulong at lumubog yung mga building yung tinayo dyan. Sana hindi na mangyari, yun ang nakakatakot. So, sa bagay, hindi naman yung mga may-ari ng mga negosyo dyan yung tatamaan dyan, ay lulubog eh. Ang kawawa dyan, yung mga kababayan natin na nagtatrabaho sa mga pagawaan na yan o mga establishmento na yan. Sir, baka lang alam mo, kasi pagka sa DNR, bawa sa nagputol ka ng puno, di ba may kapalit ito na kailangan mo magtanim ng at least isang daang puno sa isang puno na iyong pinutol. Dito po ba sa mga ganito, walang kalimbawa na nagagawa ng kumaga improvise sa corals? Kaya Kumaga bakawan, magtatanim ng para bakawan, yung ating ganun yung ba? breeding ground ng ating mga isda ay hindi rin naman pumagambala at masira. Wala akong alam kaugnay dito sa Ang alam ko, totally bawal, nasiraan yung corals at bawal na tutulin yung mga mangroves area. Nasa batas natin yan, sa fisheries code, at sa ating iba pang mga batas. Kaya walang ganong programa na kapag nagputol ka o pinapayagan pag nagputol ka ng isang puno ng mangroves, tatanim ka ng 100, walang ganon. Kasi totally bawal yan Oo. Kasi hindi na naman yung puno Opo. Sir Fernando, Kong, nawala. Wala na si Sir. Sige. Alright, siguro Justice, sabihin mo thank you na lang. Maraming salamat, Oo, naputol. Naputol na.